Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, lapit, lapit far, bang bang. Percy, lapit, lapit far. Ang tapang niya'y kakaiba, walang takot sa pagtirang. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulgar niyang talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid, lapid far. Percy, lapid, lapid far, bang bang. Percy, lapid. Huwag na huwag kang magkakamali, gumawa na masama, huwag kang tiwali. Ang Lapid Fire sa iyo ay nakabantay, bawat mong galaw, kinikilatis at hinihimay. Kay Percy Lapid, hindi ka ubra, kanyang ihahayag, mapagsamantala. Magnanakaw at mga walang budi, nagpapahirap sa bayan, mga mapang-api, mayaman at sikat, artista, politiko, ikaw ay umayos kung ayaw mabisto sa Lapid Fire. Bawal ang abuso, lilitsyonin ka ng buhay sa bawat komentaryo. Kay Percy Lapid ay pantay-pantay, walang silbi ang yaman sa buhay. Lahat tayo'y magkakapatid, pag-ibig sa bayan, ating tanging hatid. Mga kurap sa gobyerno, ibibiso ng walang preno. Maging ito maay politiko, artista man o kahit sino, masasabugin ang baho nito. Ang Lapid Fire, walang sinisino. Percy, lapid, lapid far, bang bang. 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 Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire. Tayo po ay napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 12:42 sa inyong mga talapihitan.
Ang ating pong pagtatanghal ay tatampukan ng mga pagtalakay sa mahalagang isyu na ating pong pag-uusapan. At sa mga nanonood po ng ating palatuntunan sa ating pong live stream sa gawing kanan, meron po tayong chatroom. Maaari pong i-type ang inyong mga reaksyon na ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Muli pong hiniling sa Korte Suprema, mga kaibigan, na baliktarin ang nauna nitong desisyon na nagbabasura po sa kahilingan na ilabas ang estado ng kalusugan po ni Presidente Duterte. Ang sabi naman ng kanyang ayudante na si Bongo, mga kaibigan, tinatanggap niya raw ang hamon na ibulgar ang mga mali, kamalian, mga kriminalidad sa gobyerno. Yan po ay hamon daw sa kanya ni Presidente Duterte. At alam na po ninyo ang bagong tuntunin na ipinalabas ng IATF. Ito po ay may kinalaman doon sa protocol na paggamit po ng barrier sa mga nagmomotorsiklo. Maari na daw po ngayong mag-angkasan nang wala po yung barrier. Basta't ang magkaangkas po ay nasa iisang address lamang nakatira. Pero gagamit kaya tanong kapag yung hindi kayo magkapareho ng address. Pabago-bago, no? Ang gulo-gulo. Ano raw tayo? Ano ba tayo ngayon? GCQ? Mula sa MECQ, GCQ na tayo ngayon. At dito sa GCQ na to, mas mahigpit daw. Ano yun? Dasalasa nonsense. Ito hong si Francisco Duque III, Health Secretary, Secretary, alias Marlon Brando. Balayo naman yata sa itsura. Hindi, kasi sabi nung tumistigo sa PhilHealth, tinuturing niya raw na ang godfather ng mafia sa PhilHealth si Duque. Kasi sa pelikulang Godfather si Marlon Brando Ilan na ho yan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi, mga kaibigan. At meron din tayong landline dito po sa ating impilan. Ano numero nun? Nung ating landline. Ibigay ho namin yung aming text line natin. Ano ho? Ang ating text line dito sa ating palatuntunan, kung saan maaring ipadala ang inyong mga reaksyon. Maaari din po kayong tumawag sa 0915-70-625. Bueno, mga kaibigan, yung pong ipinatutupad ngayong protocol, ang gulo-gulo talaga, no? Nung tayo'y nasa MECQ, hindi ganong humigpit Di ba? Ang tawag nila ngayon, di ba mas maluwag yon? Ang tawag nila ro mas maluwag, yung MECQ. Pero binalik tayo sa GCQ, mga kaibigan, mas mahigpit daw. Anak ng baka, oo. At ito ngayon ang masama, ang masaklap. Pinabili nila ng barrier yung pong mga nagmumotorsiklo na nag-aangkas. Pagkatapos ngayon, dito raw sa
maluwag na pinasikip na hindi mo maintindihan. Naglabasan na naman yung mga pulis. Itong mga pulis, ito po mga ito, ang gusto lagi may hinuhuli. Di ba? Yun na lang ang, doon lang sila nakakagawa ng accomplishment doon sa mga bubulagain nila. Di ba? Bulagaan lang ito eh, papatupad mo. Ang dami nga, hindi naiintindihan na sa gulo, sa sobrang gulo. Yung iba naman, yung ibang sip-sip buto, ang tawag nila dyan, pilosopo ka raw pag nagtanong ka. Ano? Kung di naiintindihan, pilosopo ba yun? Gago. Ngayon, eto ho mga kaibigan. Yung mga motorsiklo, pinabili, di ba? Yung mga nagmamotorsiklo, yung mga riders, pinabili nila ng barrier. Magkano halaga nun? Pinakamura yata kulang-kulang sa... hindi, ngayon, ginawa ng mababa sa 500 ng konting-konti. Pero dati, 700, mga kaibigan. Yung mga tao naman, yung mga nagmomotor, imbes na ikakain na lang nila, mga kaibigan, ibinili pa nila nun. No? Ngayon, edi inagaw mo yung kakainin ng mga tao, hindi ba? Susubo na lang nila. Hindi na nga ninyo tinulungan. Pagkatapos ngayon, ina-announce na hindi na raw ho kailangan gamitin. Ngayon, sana sinabi nila na pwedeng i-refund ng PNP o ng gobyerno yung pong yung barrier na yun. O kaya, ibalik sa kanila, babayaran nila. Kahit hindi sa kanila binili. Kasi sila nagpatupad nung malaking kagaguhan na yun na gumamit ng barrier na kahit kayo'y mag-asawa o magkasama sa bahay, kahit sino pa yung kasama mo, mga kaibigan, kailangan gumamit ka ng barrier. Sila nagpatupad niyan Hindi ba ang tagal binabatikos ng publiko yan? Sapagkat napakalaking katangahan na naimbento, mga kaibigan, na ayaw nilang aminin na bobo sila. Diba? Pinagpilitan At ngayon, disimulado, inaalis na nila. Kesyo GCQ na raw. Ayan. Mga kaibigan, nagrereklamuhan ngayon yung mga tao. Paano ngayon yan? Yung ipinambili namin yan na dapat ipangkakain na lang namin. Ang dami nagtatanong sa akin Ano yung sasagot ko? Hindi naman ako nagpapatupad ng batas. Hindi ba? So sabi ko na lang, itago nyo na lang yan. Ito naman si Roque, ang sabi, hindi, gamitin nyo na rin para masabi lang na hindi nasayang yung perang ipinambili ng tao doon po sa barrier na yon. Akalain ninyo, sabi nitong si Roque, mga kaibigan, kwan daw, gamitin na rin daw kahit hindi naman kailangan. Hindi mo ba, mga kaibigan? Sana ba? Ito. Ano tuloy yan na masasabi natin Kaya sabi ko itago nyo kasi alam nyo naman yung mga yan, tanga. Mga kaibigan, nagpipilit na magpa-bright, di ba? Masabing meron silang naimbento na ipatupad kahit wala namang kinalaman sa pagbaba at pagtaas ng kaso ng COVID dito sa Pilipinas. Wala naman yun kasi unang-una yung magkaangkas halimbawa, magkabit man yun o mag-asawa man yun, mga kaibigan, pagdating sa pupuntahan nun magkasama rin yun sa uuwian di ba? Magkasama rin yun, magtatabi. Kaya sabi ko na lang, itago nyo. Dahil baka maisipan ng mga tanga na yan na sa susunod ipatupad
sa bahay nyo gamitin yang barrier na yan. Ha? Pagka pagka binago na naman nila, sasabihin po, kayong mga rider, motorcycle rider, asan yung barrier nyo? Di ubay ko na? Hindi na kailangan. Hindi kailangan yun. Dito sa motor? Hindi, doon sa bahay nyo, gamitin nyo ha. Kayong mag-asawa. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Isang abogado po, mga kaibigan, ang muling nananawagan sa Korte Suprema tungkol ho doon sa inihain niyang petisyon na naunang ibinasura ng Korte Suprema. Kasi noon, wala pa tayo sa ganitong kalagayan na hindi mailabas. Hindi maipakita sa publiko kung nasan talaga si Presidente Duterte. Yung warm body, hindi ho ba? Pinag-uusapan. Kaya ngayon lalong tumitindi ang hinala ng publiko kung bakit hindi na pagkikikita o hindi maipakita si Presidente Duterte para malaman ang kanyang kalagayan, sapagkat unang-una, yun nga naman ay karapatan ng publiko. Especially ngayong meron tayong napakalaking krisis, kailangan natin ng leader. Dapat alam natin, meron tayong leader. Pwede bang kung sino-sino lang ang magpapatupad dito? Nakikita mo mukha ni Roque, tsaka nung ibang mga miyembro ng gabinete, kung sakasakali. Bakit? Sila ba presidente? Sila ba ibinoto? At hindi yun ang nasa saligang batas, mga kaibigan. Katulad ng binasa natin kagabi, at yun nga ay nilalaman din nitong balitang ito, mga kaibigan, tungkol dito sa abogado na muling hinihiling niya ilabas ang health records o yung kung tawagin medical bulletin, di ba? Ni Presidente Duterte, at hinihiling niya sa Korte Suprema na aksyonan yung kanyang apila. Umaapila siya na para i-reconsider o mabaliktad, bigyang konsiderasyon yung pong pagkakabasura sa kanyang petisyon. At ang sabi niya ay yung pangangailangan ng bansa na maprotektahan, mga kaibigan, yung proteksyon ng batas ng bansa from a feeble government. Yung feeble pag sinabing gano'n parang ang katumbas nun mahina, yung weak, walang buto sa gulugod, yun, di ba? Yung walang backbone, mga kaibigan. Ngayon, ang sabi dito, the need for the nation to be protected from a feeble government is more pronounced in the middle of this pandemic. The health of the president, especially at a time like this, should rightfully be disclosed to the public. After all, the enlightened minds behind the system of government the country has adopted originally envisioned an energetic executive essential for the protection of the community and the steady administration of laws. Ayon po yan kay Dino De Leon sa kanyang urgent
motion to resolve na inihain sa Korte Suprema. It was confirmed by the presidential spokesperson. Ito anya, kinumpirma ng tagapagsalita ng presidente na si Harry Roque na ang presidente ay na-expose sa virus nang siya ay personal na makaharap si Secretary Anyo. Ilang araw lang ang nakalilipas. Nevertheless, Secretary Roque claimed that the president was under perpetual isolation. Kay Roque nga naman nanggaling yung pong katibayan na ang presidente medyo nangangailangang i-disclose o isa publiko ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Base na rin po ito sa sinabi ni Roque na ang presidente ay sumasailalim sa perpetual isolation. Isang salita na hindi natin alam kung paanong naimbento ni Roque. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag yan iginugel ninyo, walang kahulugan yan Kundi ang lalabas po sa Google, puro yung statement ni Roque na nandun yung salitang yan, mga kaibigan. Meron tayo yung, sabi nga nung iba, meron tayo yung reclusion perpetua. Perpetual din ang ibig sabihin nun Di ba? Meron tayo nung perpetual disqualification. Di ba? From holding any public office. Mga kaibigan. Pero yung salitang perpetual isolation, malala yun. Di ba? Kasi yung perpetual ang katumbas na kahulugan yan pangmatagalan yan Di ba? Kumbaga, indefinite yan Di ba? Na malapit sa walang katapusan. Di ba? Indefinite na walang katapusan. Mga kaibigan. Sabi at pagkatapos daw, sabi nitong abogado, Senator Christopher Bongo has released a photo of the president in Davao with his family, and the video with him and the president en route to a meeting with the Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease. Sabi niya pangalawaan niya, itong si Bongo ay nagpalabas ng litrato ng presidente sa Davao kasama ang pamilya at isang video na kasama pa siya at ang presidente magkasama sila, patungo sila sa meeting ng Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ayan. The president, sabi ulit ng abogado, appeared to be lethargic and endematous. Nako, ano ba yung term na yun? Kahulugan nun. Sa salita pa lang, mukhang malala ang kahulugan nun. Nasa malalang estado. Ano ba ibig sabihin? Walang stamina, di ba? Walang lakas. Sluggish. Mga lupaypay, kumbaga, di ba? Nakalupaypay. Ayan po. Yung endematous. Lethargic and endematous. Kasi ang alam ko, letter G. Ito. Edematous pala, edematous. Meron mga maga. Kaya nga sabi ko,
mukhang galing sa boxing nakipag-boxing kay Pacquiao, mga kaibigan. Ngayon, at yun daw kanyang itong eyelid, di ba? Yung mata, yung guhit dito sa mata, visibly dropping. Itong talukap, bumabagsak, mga kaibigan. And contrary to nakasag, di ba? Yun ang ibang term doon, sag. Bagsak. Contrary to Secretary Roque's claims, the Presidential Security Group actually had to support the President while walking. Anyway, kaya lang natin binabanggit ito dahil continuity ito hanggang walang malinaw na inilalabas ang palasyo na warm body ni Presidente Duterte live. Hindi pwedeng tape kasi makapagtatrabaho ka ba nang nakatape ka lang? Di ba? Yun ang isang katunayan na medyo may question mark sa kalusugan. At alam natin na ang public disclosure sa kalusugan ng presidente, nasa saad yan sa saligang batas. Kaya kung ano-ano ngayon ang lumalabas na sa pantaha, mga kaibigan, dahil sa yun ang inaantay ng tao, ng publiko, at hanggang hindi nila naipoproduce o naipapakita sa publiko na malakas pa si Presidente Duterte at meron pa siyang kakayahan na gampanan ang kanyang trabaho para pamunuan ang bansa sa harap, lalo na nitong krisis na pandemic, mga kaibigan, mas lalong higit na dapat ay nalalaman natin na meron tayong presidenteng kaya pang magtrabaho sapagkat nasa saligang batas yan na kapag wala ng kakayahan o kaya ay merong karamdaman at yung karamdaman niya ay hindi na o magiging dahilan na para hindi na niya magampanan ang kanyang sinumpaang trabaho, ang kanyang mandato sa ilalim ng saligang batas, karapatan ng mamamayan na mabati dito at sila rin, mga kaibigan, ay mandated na ipaalam sa publiko ang tunay na kalagayan. Yun ang batas. Kaya ang mga tao ngayon patindi ng patindi ang pagdududa at ang pagkabahala ng iba dahil sa hindi nakikita ang presidente. Katunayan may ilang buwan na di ba? Na puro isang linggo lang, once a week lang, kung magpakita si Presidente Duterte, nakarecord pa hanggang sa maipasara nila yung ABS-CBN. Di ba? Lumalabas siya once a week. Pagkatapos, nagsalita raw ito doon sa Zamboanga sa harap ng mga sundalo. At tapos naging issue pa nga doon yung pag-splice nila doon sa video, nang banggitin niya yung mga oligarchs. Binabanatan niya sa kanyang speech yung mga oligarchs, tapos dinideny ng palasyo na hindi ABS-CBN daw ang tinutukoy doon. Pagkatapos lumabas ang isang video na hindi edited na video na totoo pala na talagang lumilitaw na may kinalaman ang presidente sa pagkakapasara
ng ABS-CBN. Ngayon, ito pag-uusapan natin itong tuloy-tuloy. Kasi very mo yan ano ba tawag dyan? Masyadong delikado ang kalagayan ng bansa kung hindi natin nalalaman ang lagay ng presidente. Mga kaibigan. Kasi ngayon, napapansin ninyo isang beses lang siyang lilitaw noong mga nakaraan. Ang sasabihin lang, ibabalik sa ganito, GCQ. Di ba? Bakit ngayon di ba? Ibabalik sa MECQ o kaya babaguhin, puro Q. Di ba? Yun lang naman ang importante niyang nasasabi. Wala naman siyang nasasabing ito ang gagawin ng pamahalaan upang ang mga mamamayan ay hindi mabahala, di ba? Sa harap ng pandemyang ito. Kung ganun lang sana paraan ng pananalita di ba? Hindi na nga, bulol na nga di ba? Minsan. Patapos nagbumura pa. Ano pa sinasabi? Ugasan daw ng gasolina yung face mask. Hindi na salita ng matinong tao yun Ni matinong tao especially kung presidente ka. How much more? Mga kaibigan. Kaya nga sa Japan, yung kanya mga pagmumura, pinandidirihan. Di ba? Lumabas sa television ng mga television commentators sa Japan, niliwanag nilang mabuti. At yung video na pinakikita, kuha dun sa mga video niya. At yung pinakahuli, yung pinandidirihan, yung sinabing hugasan daw, i-disinfect sa gasolina yung mga face mask. At seryoso siya. Inulit niya pa yun, di ba? At ito naman si Boy Finger, inayudahan pa Mga kaibigan, what if he is right? Sabing ganon. Paano raw kung tama si Presidente? Hindi tama Baka may tama. Kaya Kwan. May tama namang nasasabi minsan. Sabi lang. Ngayon, yun nga isipin ninyo, pinagtatawanan. Lumalabas sa television, mga nakaraan, wala, yun lamang huli yun lamang huli na video, yung kulay, parang kulay dark blue, yung t-shirt, o itim. Hindi ba yung sinasabi ng abogado rito, bago sila papunta sila ng meeting, yun ang sabi nila di ba? Papunta sa meeting. Nagkabuli-bulilyaso rin yung tape na yun. Bakit? Di papunta, di ba? Nakitang-kita mo yung bagsak yung mata. Namamaga, swollen, di ba? Pagkatapos, pagdating dun sa sinasabing meeting, yun din ang suot niya, pero iba na aura niya. Ano yung magic? Mga kaibigan? O nagpapamakeup ba si Presidente Duterte? Hindi naman, di ba? Mga kaibigan. Baka si Rocco nagpapamakeup. Ngayon, eto ngayon, dahil dyan sa pagkabahala, tumataas ang pagkabahala ng publiko at ang paghihinala. Iyang pagkabahala at paghihinala, lalo-lalo na sa panahon ng krisis, pandemya, yung mismong gobyerno dapat ang tumitiyak Ginagarantiyahan dapat nila. Ipakikita nila, yan ang trabaho nila. Ipakita nila sa taong bayan na hindi dapat mabahala ang publiko sa sa kalusugan ng presidente. Sila ang may responsibilidad na gumawa niyan Pero binabaliwala yung pagkabahala ng publiko. Lalong
madadagdagan ang hinala na teka, bakit hindi pa rin mailabas? Grabe na itong mga salita ng publiko, hindi ba? Ang opinion ng publiko, mga kaibigan. Ngayon, paano yan? Kung totoo, kasi nagsimula lahat ito doon sa isang ambulance jet, di ba? Yung parang ambulansyang jet na inilabas yung litrato, lumabas yung litrato niyan, galing daw ng Singapore yun, pagkatapos pumunta ng Davao, bumabaron, at umalis din ng Davao. Doon nagsimula ngayon ng mga espekulasyon na sino ang sasakay nito. Di ba? At para ka makaupa ng ganun jet, napakamahal nun. Ang bilis pala nun. Mga kaibigan, kung kumpara mo sa pangkaraniwang sumasakay ka ng aeroplano, punta ka Singapore, ilang oras ba biyahe dyan? 2 hours? Mga kaibigan, 1.5 hours, ganyan. Doon, sandali lang daw yan Baka wala pang minuto lang yata yan mga kaibigan At napakamahal nun. Siyempre, yung kategorya ng taong pwedeng gumamit nun. Di ba? At pangalawa, mga kaibigan, hindi basta-basta litrato yun. Bakit yun? Hindi nila matukoy ngayon. Hindi sila ngayon makapagyabang. Samantalang, nakwan, hindi makapagyabang na, oy, yung nag-upload ng litrato na yan, didimanda namin yan. May sinabi ba silang ganon? Wala. Mga kaibigan, wala silang sinasabing ganon ngayon. Bakit? Masyadong malalim yung litratong yun. Mga kaibigan, hindi katulad nitong kay Gamboa, may palusot pa na nagparty rin sa Baguio Di ba, may lumabas na mga litrato, ayon sa kanila, February pa daw yung litrato na yun. February pa. Mga kaibigan. Pero may nabalita, di ba, na nagparty sila nitong kamakailan lang, nag-birthday. Mga kaibigan. Pagkatapos pinagbantaan. Yung litratong yan, ididimanda namin yan, yung nag-upload yan. At tigil nyo na yung pag-share niyan kasi may ibang mga tao dyan na kasama rin sa litrato na mga pribadong tao. Yun, mga kaibigan. Dito ba sa jet na ito, natukoy nila? Binanggit man lang nila yan. Yan, pansinin ninyo. Wala sila masabi doon, mga kaibigan. At saka kung hindi totoo yan, sana, any moment, kahit anong oras, anytime of the day, pwede mong maiproduce si Presidente Duterte para hindi nag-aalala ang mga mamamayan, ang publiko, mga kaibigan. Hindi ho ba? Dapat nailabas nila. Hanggang ngayon, wala di ba? Yung talagang live, wala. Yung talagang hindi mapasusubalian. Kunan mo, naglalakad, di ba? Hanggang sa makarating siya, kung uupo siya sa isang lugar, para magsalita at umarap sa publiko. Mga kaibigan. Si Marcos nga nung ganyan, challenge din Natatandaan niyo ba? Doon sa mga hindi na nakakaalala, si Marcos noon, napabalita na nagkaroon ng major operation. Mga kaibigan, ilang araw din bago nakasagot ang Malacanang. Pero lumabas si Marcos. Nagano pa nga si Marcos, nagdemonstrate Yung damit niya, itinaas niyang ganun yung barong, itinaas niya.
Anong operation sinasabi nyo? Ayan oh, wala naman pinakita niya yung kanyang katawan. Oh. Mga kaibigan, pero yung pinakita niyang katawan, hindi din yung operasyon. Ha? Hindi niyo siguro natatandaan yun, lalo na yung mga bata ngayong kamote na nakikihalo sa usapan ng mga tungkol sa politika na wala man lang natutunan, di ba, sa nakaraan o nabasa man lang, wala walang pinaghugutan basta magsasalita kaya tama yung sa GMRC, di ba, o kaya yung kadalasang sinasabi ng mga matatanda nung maliliit kami, ganun hoy, pag may mga nag-uusap, siyempre makukulit kami nung araw kahit may kausap, minsan nahingi ka ng pera sa nanay mo o kaya may kailangan ka, bigla mo sasabihin, palalayasin ka ngayon, o kaya sasabihin sa'yo, nag-uusap sila, meron ka narinig na alam mo, bigla kang sumabat. Ang kasabihan ng araw, ang turo ng mga magulang, pagka nag-uusap ang matatanda, wag sasabat ang mga bata. Di ba? Huwag kayong sabat na sabat Ganyan. Itong mga to, ganun. Palibasa, hindi na naituturo ngayon yan. Kaya ang dami magaling ngayon Sumasabat sa FB, di ba? Mga pangahas. Ang tawag pa diyang isa, pangahas. Mga kaibigan. Kaya, meron pang isang kasabihan nun may nagsabi, pangaral din to. Di ba, kasama yan sa kagandahang asal, di ba? Yung mga pangaral na mabubuti. Ano sabi? Anak, tatandaan mo, ang batang sinungaling ay hindi tatangkad at uusli ang ngipin. Alam niyo kung sino nagsabi daw? Diosdado Macapagal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ano ho ang panganib kapag ang suspecha ngayon lumalabas kung hindi nyo maiproduce si Presidente Duterte? Siyempre, hindi mo maiiwasan ng tao mag-isip. Halimbawa, ano yung mga posibilidad na pwedeng maisip? Hindi na si Presidente nagpapatakbo. Kasi kung siya isinugod sa Singapore, isinakay sa ambulansya na aeroplano, mga kaibigan, hindi simpleng karamdaman yun, kung totoo yun, di ba? Manganganak na yan, magdudugtong-dugtong na yan. At siyempre, meron ding mga nagtatanong-tanong, di ba? Meron din mga tao na merong access sa iba't ibang baka sa grupo lang nila di ba? Baka sa kanilang grupo lang meron sila may ibang mga nakakaalam diyan, yung mga yan may mga kakilala rin. Lalo na kapag ang bunganga kamukha ni Roque, di ba? May preno ba yun? Mapipigil mo ba yun? Mga kaibigan na madulas. Kung yung huling video, di ba? Sabi, good evening, Mr. Good morning po pala. Di ba? Pinalalabas nila na yung video umaga. Gabi, mga kaibigan di ba? Ang dami, yung litrato, wala lahat yan Kita ninyo, mas magaganda pa yung mga sumunod na litratong ginagawang meme, di ba? Mas magaganda pa kung saan na napupunta ngayon si Presidente Duterte na kumakain. Nasa lamesa, di ba? Kung sino-sino na, may mga lumalabas pa ngayon, daming kasamang babae. Mas maganda pa, ang edit, mga kaibigan. Hindi na nila di ba, masagot, di ba? Yan pong mga yan. Ngayon,
Dahil nga dyan, hindi natin pwedeng maiwasan na mag-isip ang tao. Ano ba ito? Ito ba ay pinatatakbo na ba tayo ng hunta? Parang hunta. Grupo, yung power sharing. Mga kaibigan. Hindi ba? Ngayon, kung maluba ang kalagayan, halimbawa, ng karamdaman at hindi na talaga kaya, hindi ba may batas? May konstitusyon tayo. At yan, alam nila yan. Pero bakit tahimik sila tungkol sa bagay na yan, mga kaibigan? At pilit nilang iniiwasan. Pinatitindi nga nila itong PhilHealth eh. Di ba? Kaya ako, di ko na pinag-uusapan yan eh. Kanina may balita, sinuspindi raw ng ombudsman. Utot nyo. Ngayon lang, mga kaibigan, nagsuspindi raw, titigil na raw. Para gumagawa ng pantakip na issue eh. Upang ma-divert tayo. Kasi yun ang napakahalaga. Alam naman ninyo ang banta ng pananakop ng inchik dito. Ibig mo sabihin, wala kang leader? Mga kaibigan? Sino magdidesisyon dito? Nasa krisis tayo, walang leader. Ano yan? Power sharing? Ito ang mga nagsasalita. Kasi may big brother. Anong big brother? Tatalaga yung, ang dami yung kalokohan. Ano yan? Meron yan. May mga binabalak yan. Siyempre, mga kaibigan, ano ba yan? Power grab, di ba? Yung nakakatakot yung mga yan eh, na mangyari. Sipin mo, kung power grab, power sharing sila, mga kaibigan, na katulad ng isang hunta halimbawa, nakakatakot yan. Bakit? Hindi mo alam ang iniisip niya kung sino yung mga taong yan, di ba? At yung mga yan, hindi natin ibinoto yan. Bali ba, kitang-kita mo, anino ni Gloriang maliit, pero maluwang. Stay kwan, ang kayamanan nito eh, napakaluwang eh. Ang mga lupain, di ba? Kaya minsan, ang tawag dyan ni Kauding eh, nung nabubuhay, si Gloriang maliit, pero maluwang. Mga kaibigan. Ngayon, alam naman ninyo, very visible ang mga mga malalapit kay Gloria na nagtamasa nung kapanahon ng si Gloria Macapagal-Arroyo pa ang nakaluklok sa Malacanang. Hindi ba? Halos sa mga makikita mo pagmumuka. At si Gloria pa mismo ang nagbibigay ng kung ano-anong statement na hindi naman kailangan. Bakit? Sino ka ba? Wala ka naman pwesto sa gobyerno eh. Dati kang presidente, bakit ka nagbubunga nga? Di ba? Bakit ikaw ang magsasalita para sa ipagtanggol mo yung mga inutil sa gobyerno ni Presidente Duterte na naging tao mo rin? Sino ka? Sa gobyerno mo nga, katakot, dyan nagsimula ang inchik eh. Di ba? Yung CTE broadband deal, natatandaan ba ninyo? Mga kaibigan, sa kanila lahat nagsimula yan eh. Ngayon, ikinababahala ba nila na kung susundin nila ang saligang batas ay pananagutin sila. Di ba? Alam niyo na eh, yun ang immediate na iniisip niyan eh. Pero hanggang kailan ninyo matatakasan yan? Kung kayo man eh, meron dapat panagutan. Hanggang kailan nyo magagawa yan? Hindi habang panahon. Unang-una, ito, tignan ninyo Ang bansa natin, meron tayong konstitusyon at ang ating sistema ay demokrasya dito sa bansa.
demokrasyang binababoy. Mga kaibigan, alalahanin ninyo, si Presidente Duterte ay sinampahan ng reklamo sa International Criminal Court. Ano ibig sabihin nun? Sanction kasi tayo po ay signatory, kasali tayo sa pagbuo na nagmiyembro sa ICC. Ibig sabihin, pag nagmiyembro ka dyan, yun ang itataguyod mo na simulain nung samahang yun na nagtatag niyan. Tayo, miyembro ng United Nations. Di ba, minura, United Nations. Yung ICC, kumalas nung meron ng sinampang kaso sa kanya, laban sa kanya. Ano ibig sabihin nun? May pakialam. Ngayon, itong demokrasya natin na nanganganib na nga ang bansa natin laban sa pananakop ng inchik, mga kaibigan, nakakabahala pa na lalo pang mapapadali yan kung ang saligang batas natin hahayaan natin babuhin. Kasi meron tayong rule of succession. At tila, umpisa pa lang, talagang ang agenda, talagang kung anything na may mangyari, hindi nila papayagang masunod ang konstitusyon. May indikasyon Ano yun? Yung pambababoy nila, paninira nilang ginawa kay Vice President Leni Robredo na wala namang ginagawang masama laban sa kanila. Sinimula nila from day one ay wala nang ginawa na ginampanang trabaho itong mga troll, itong mga hayop na yan, kasama na yung na-COVID. Mga kaibigan, dalawa pala na-COVID na dyan, na troll. Yung mga manipulator na akala nila magagaling sila. Mga kaibigan, akala sapat ang labis ang kanilang nalalaman. Kulang naman. Sa katotohanan ay walang alam, mga kaibigan. Ito mga nangyayaring ito, sa simula nung nakikita natin hindi maganda ang nagiging takbo ng administrasyon ni Presidente Duterte na ikinampanya natin. Ano sinabi natin? Tandaan ninyo, ito ang mga mangyayari kapag pinaliwanag na natin yan Di ba? Unang-una, katulad niyan, yung Puga Island. Hindi man specific na tinukoy natin noong araw pa yan, nung bago upo pa lang sila, kung gaano kahalaga sa seguridad ng Amerika ang Pilipinas. Gaano kahalaga? Napakahalaga. Kung tawagin nga ay strategic defense ng Amerika. Sa Amerika lang pala nagkakamali ka. Kasi kapag ang seguridad ng Amerika ay nanganib, ay para mong inilalagay sa panganib ang buong mundo. Yung nagkakaisang bansa, malalaki at maliliit na bansa. Bakit? Sapagkat yun ang role ng Amerika. Sila ang inaasahan ng mga kaalyado nilang bansa na siyang magtatanggol, mangunguna sa pakikipaglabang kung kinakailangan. Para walang magharing demonyo dito sa mundo. Kamukha ng gustong gawing papel ng China.
mga kaibigan. Hindi pwede yun. Pinagagawa, sino ka ba? Di ba? Sinabi na natin yan. Mauwi kayo sa embargo. Inihalimbawa na natin yung mga nangyari sa ibang bansa. Pagkakaisahan ka eh. Oh, lalo pa ito, confrontational. Pinagmumura mo, hindi mo naman kaaway. Canada, mga European, Amerika. Bakit? Ba't mo ginawa yun? Nagpapasiklab ka sa China, akala mo may pera yan? Ha? Yun ang akala nyo. Mga kaibigan, masyadong marami pa. Ngayon, ito nakababahala eh. Dapat, kaya natin hinihingi o ina-assert ang karapatan ng publiko. At ito nga, meron dumudulog sa Korte Suprema. Sapagkat yan ay karapatan ng mga Pilipinong igiit. Kung ano, na malaman ha. Para malaman, igiit para malaman ang estado ng kalusugan ni Presidente Duterte sapagkat napakamapanganib. Ha? Sa isang bansa na hindi mo alam kung may leader ka o wala. At yan naman ay alinsunod sa mandato nila sa saligang batas. Hindi pwedeng baliwalain yan. Sabi ko nga sa inyo, kung napapakialaman ang ating bansa laban sa pag-abuso sa human rights, pwede rin tayong pakialaman. Kapag ka ang saligang batas natin ay natatarantado. Pag tinarantado ninyo yan, yang konstitusyon, huwag kayong magtaka kung pakikialaman na kayo. Kung sa human rights pinakialaman kayo, bakit? Membro rin tayo ron eh. Hindi papayagan ng mga kaalyado nating demokratikong bansa na babuin, dapurakin ang demokrasya dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng ating konstitusyon. Pakikialaman kayo. Magagawa nyo kung ano gusto ninyong gawin. Pero hindi pwede yan. Ilalagay nyo sa panganib hindi lamang ang maraming Pilipino, kundi pati na kayo. Yung mga sarili ninyong pamilya. Mga kaibigan, yan ang totoo. Hindi tayo dapat lumiko. Pwede ninyong ilihim, pansamantala, pero dadating ang araw, pananagutan ninyo kapag hindi ninyo kinilala at iginalang ang saligang batas natin. Alam nyo, ang rule of succession, presidente susunod sa kanya, kung wala na siya, hindi na niya kaya, vice president. Pero, kung hindi, wala rin ang vice president, di rin kaya. Senate president. House of Representatives. Supreme Court. Yan yung unang 5 sa rule of succession. So on and so forth yan. Pero dito tayo sa 4. From President hanggang sa House of Representatives. Alam nyo, ako nababahala sa kaligtasan. Hindi yun ni Presidente Duterte. Kasi natural yung kanya eh. May sakit siya eh. Kung sakasakali. Mas nababahala ako sa kaligtasan ni Vice President Leni Robredo. Kasi siya yung next in line eh. At alam naman ninyo na yung 2 papalit sa kanya kung sakaling wala siya, Senate President at House of Representatives. Sino ba yung mga kulugo na yan? Mga kaibigan, kung wala si Leni Robredo,
di pwede nilang i-perpetuate ang kanilang sarili sa pwesto. O kaya pag sa buwatanan nila, kahit walang kasalanan si Vice President Leni Robredo, gagawa nila ng masama. Yan ang natatakot tayo. Lalong magkakagulo sa bansa natin. Bagay na hindi natin dapat payagan at hindi dapat mangyari. Mga kaibigan. Kung tutuusin mo pwede siyang pagtangkaan ng Senate. Magsasabuatan lang yan. Lalo na ngayon, rubber stamp yung Senate, rubber stamp din yung kung Kamara. Mga kaibigan, pwede magsabuatan yan. Gagawa ng masama si Vice President Leni Robredo para isa sa kanila ang pumalit. Yun ang iniisip kasi nila ngayon, isalba nila. Paano nila maisasalba? Siyempre, yun ang parang nakita mong usapan na yan Meron silang kasunduan Sige, kung sakaling may mangyari sa akin, wag lang yung payagan si Leni Robredo kasi sabit kayong lahat. Di ba? Baka habulin kayo. Lahat tayo. Sana kung wala na ako. Di ba? Paano kayo? Nagkakaisip na sila ng masama ngayon. Pwede kasi yun Pwedeng mangyari lahat yan. Kaya, wag naman sana makita nating o kaya lalo na mangyari yan. Mas ikinababahala natin ang seguridad ni Vice President Leni Robredo. Natitiyakin nila lahat ng paraan, iisipin, pwede nilang isipin, pwede nilang gawin, para lamang wag mangyari na masunod sa pagkakataong ito ang saligang batas. Sabi ko nga sa inyo, hindi niyo problema yan. Wala kayong pakialam dyan. Kaysa sinasabi, mahina raw na leader si Robredo. Wala kayong pakialam doon. Kasi hindi yun ang sabihin mo pa kahit na totoo, kahit na hindi kahit na hindi, tanggapin mo sandali. Totoo yan. Wala kayong pakialam doon. Shallow yun. Power grab ang gusto nyo kung totoo yang nababalita na yan. Sapagkat, mga kaibigan, si Leni Robredo ay ibinoto. Wala kang pakialam, wala kang karapatan o ang sino man para mo pangunahan ang saligang batas, lalo-lalo na. At pangunahan ng tao kung siya ay may kakayahan o wala. Ang importante, duly constituted authority si Robredo. Pero wala na po tayong oras sa mga nakikinig po sa atin sa DWBL sapagkat ang ating palatuntunan ay hanggang alas 11 lamang po ng gabi. Pero wag po kayong alis. Magbabalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe. Magbabalik po ang lapit pa. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalimin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.